na hindi masaya ang salubong ng Pasko ng isang lalaki sa Kalasyaw, Pangasinan matapos itong saksakin sa leeg habang nanunood ng tree lighting. Ang biktima kritikal ang kalagayan sa loob ng ospital. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patuloy pang inoobserban sa paggamutan sa Dagupan City ang biktima, ang 20 taong gulang na laborer, may live-in partner at residente ng poblasyon East Kalasyaw, Pangasinan. Batay sa ulat ni Kalasyaw Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, alas 8 ng gabi, kasama ng biktima ang minor de edad niyang pinsyan at habang sila ay nanunood ng mga firecrackers sa pagpapailaw ng higanting Christmas tree sa plaza, nilapitan sila ng suspect na dati umano niyang kaalitan. Nagkaroon ng mainit ang pagtatalo ang dalawa hanggang sa naglabas ng patalimang suspek at kinupakan ng saksak sa leeg ang biktima, saka mabilis itong tumakas. Habang dinadala naman sa paggamutan ng biktima, pinangalanan ng suspek na siya ngayon pinaghahanap ng mga otoridad habang inihanda ang kaukulang kaso laban dito. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, higit sa 51.7 milyong piso ang naganang illegal na droga ang nasamsam at 34 naman ng drug personalities ang natimbog sa isang buwang pinaigting na anti-illegal drug operations ng mga otoridad sa Cordillera. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Police Area Office Cordillera Administrative Region, 70 anti-drug operations ang naipatupad nitong buwan ng Nobyembre. Kinabibilangan nito ng 45 marijuana eradication operation, 15 bypass operations, 6 na implementasyon ng search warrant, 2 service ng warrant of arrest, tig-isang police response at checkpoint. Nagresulta ang operasyon sa pagkakakumpiska ng 161,600 fully grown marijuana plants, 150,678 gramo ng tuyong dahon at fruiting tops ng marijuana, 200 marijuana seedlings, 189.54 na gramo ng shabu na may kabuang standard drug price na 51,700,680 pesos. Sa 34 na individual naman na naaresto, 11 ang high-value individuals at 23 street-level individuals. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtapos si Diosdado Evangelista, 72 anyos ng kanyang license agriculture sa Central Philippine State University Candoni Campus sa bayan ng Candoni, Negros Occidental. Unang nagtapos na noong 2023 at the age of 69 si Evangelista. Subalit hindi pinalad sa eksaminasyon at ngayon 72 years old na. Ito isa sa ganap ng license agriculturist. Ayon kay Evangelista, ang kanyang remarkable achievements hindi lamang personal victory, subalit ito ay inspirasyon sa lahat ng mga estudyante na hindi hadlang sa kanilang pangarap ang anumang life challenges. Bilang estudyante ng CPSU Candoni Campus, ipinakita nito ang patience, perseverance at unwavering kahit na sa kanyang age gap sa ibang mga estudyante. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa halos 800,000 pesos ang kabuuang halaga ng illegal na droga na nasamsam ng Police Regional Office 11 o PR11 sa sunod-sunod na operasyon mula alas 6 ng umaga ng Disyembre 2 hanggang alas 6 ng umaga Disyembre 3, 2025. Ayon sa PR11, nagsagawa ang mga operatiba ng 6 na anti-illegal drug operations na nagresulta sa pag-aresto ng 6 katao. Nakumpiska sa operasyon ang 62.87 grams ng shabu, 3,100 grams na pinatuyong dahon ng marijuana. Ang kabuuang standard drug price ng mga nakumpiskang droga ay umabot sa 799,516. Pinuri naman ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, Acting Regional Director ng PRO11, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at sinasabing mapapatuloy ang walang humpay na kampanya ng kapulisan kontra illegal na droga sa Rehiyon 11. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Biyernes, ika-5 ng Disyembre 2025, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, makakabili na sa halagang 20 pesos na bigas
na matatagpuan ito sa harapan mismo ng gusali ng pamalanlungsod ng Balanga. Ang mga priority na makakabili ang mga tagalungsod ng Balanga, nakabilang sa senior citizen, person with disabilities, women group, solo parents at disadvantaged families. Ang programang ito ay bahagi ng serbisyong mapagkalinga ng pamalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Raquel at Vice Mayor Francis Garcia at sangguniang panlunsod sa pakipagtulungan na rin ng NFA at FTI. Kaya naman hinihikayat ang mga nabanggit na priority na sila ay magpunta lamang para makabili na nasabing murang halaga na malaking tulong ito sa kanilang pamilya, lalo pa ngayon, mataas ang bilihin. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagdiriwang dito sa probinsya ang AIDS Day 2025 sa tema na Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. Binigyan din ng HIV hindi lamang medical concern ngunit isang moral, ethical at public health duty. Si Dr. Ezekiel Valera, Vice Chair ng Northeast Samar HIV/AIDS, umapila naman sa lahat na maging bahagi ng kampanya na masiguro ng Northeast Samar maging isang modelo ng tinatawag na inclusive health at compassionate. Binigyan din naman ni Dr. Joseph Stanislao, Chief ng Northeast Samar Provincial Hospital, na layunin ng aktibidad ng pagkakaroon ng awareness at mapalakas ng suporta sa mga tao na may sakit na HIV at may tamang stigma at misinformation. Sa kasalukuyan, marami na ang nagpapatest. Nang ibig sabihin, marami na raw ang aware at mas pinipili ang kahalagahan ng mabuhay. Isinagawa ang candlelight ceremony bilang paggalang sa mga namatay dahil sa nasabing sakit at simbolo ng pagbibigay pag-asa sa mga nabubuhay sa nasabing sakit. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing aktibidad, ang Northern Samar Provincial Hospital, Department of Health, DILG, PhilHealth District Hospitals at Northern Samar Police Provincial Office. Sa kasalukuyan, ayon sa report ng Provincial Government ng Northern Samar, ang lalawigan ay may 3 HIV treatment hubs. Ang Northern Samar Provincial Hospital Pagsarigan Clinic, ito ang pinakauna na HIV treatment hub sa lalawigan, ang Allen at Lawang District Hospitals. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantaya ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.